Biyernes, March 22, 276 kilos ng methamphetamine hydrochloride o shabu ang nasabat ng PIDEA at BOC sa Manila International Container Port o MICP. Ang kabuang halaga aabot sa 1.8 billion pesos. Ang iligal na droga nakasilid sa mga pakete ng tsaa. Ayon sa PIDEA, March 17, 2019, idiniskarga sa MICP ang isang container na may customs entry number na C-76246-19. Plastic resin o sangkap sa paggawa ng plastic ang idineklarang laman ng container. Hindi pa sumasailalim sa x-ray ang container nung mga panahong ito. Paano kaya nakalusot? Assuming na tama yung assessment na lumusot sa customs yung shipment na nakuha sa Ang daling palusutin June Katulad dyan, itatago mo lang sa loob ng plastic resin. There are about 400, more than 450 sacks of plastic resin sa loob ng container van. And 11 of those sacks contains drugs. Ihahalo mo lang yung shabu doon sa loob ng plastic resin. So, ang dali-dali. Pero napakahirap tuntunin. Kasi kung titignan mo yan, kung magpadala sila, hindi naman sa isang container van nandun yung 1 tonelada. Tama, oo. Bubutal-butalin na nila talaga yan. Kunwari, ito 200 kilos, the next container van that will arrive 2 weeks from now has another 200 kilos. And ganon, para mabuo. O kaya, regular na every 2 weeks magpapadala tayo. Kung nahagip ng customs at PIDEA yan, isa, pero 10 ang pinasok natin, di hooray, meron silang siyam na palusot. Hanggang nung alas 2 ng madaling araw nung March 22, nakatanggap ang PIDEA ng impormasyon mula sa kanilang international counterpart sa Vietnam na may papasok na container na may lamang droga sa Pilipinas. Karoon ng seizure ang Vietnam ng around 300 kilos last March 20. And nakahuli sila doon ng 11 drug personalities, 8 doon ay Chinese. And nakakuha siguro na sila ng information from those arrested persons that there are shipments of these syndicates going to the Philippines. Nagkakaroon kami ng open communication with them. They share that intelligence. Nakasakay ang container sa barkong Calio Bridge 14E. 12:40 ng hapon. Natukoy na raw sa loob ng MICP ang container na itinimbre ng Vietnamese authorities. Ganap na 3:32 p.m. idinaan daw sa x-ray ang container. At doon natuklasang may suspected item o kahina-hinalang laman ito. In x-ray yon, nakita doon na mayroong whitish area yung mga sacks of plastic resin. So, that made a suspicion idea noong x-ray technician. 5:52 p.m. nang buksan ng PIDEA at BOC ang container. At dito na nga tumambad ang 276 kilos ng shabu. Medyo pinalamig lang nila after the magnetic lifters fiasco. Pinalamig lang nila siguro 1 buwan. And then, try natin na uli. Experiment natin. Baka makalusot. So, gano'n uli yung ginagawa nila. Pinapapasok na naman uli. Kung hindi na sana na-discover ito, di dapat ngayon alam na natin na hindi sila nagpapasok. But it proves na nagpapapasok na naman sila. Sa dokumentong ito mula sa BOC, ang kumpanyang Wealth Lotus Empire Corporation ang consignee o tatanggap ng shipment. Nakasaad na Puyang Elite Industrial Company Limited ang exporter ng nasabing shipment. August 2018, nang maging accredited consignee ng customs ang kumpanya. Pag ikaw ay isang registered na consignee importer sa Bureau of Customs, anything na pinapadating mo dito sa atin, ikaw ang considered na may-ari. No, you are the owner on record. For Manila International Container Port, in 2018, they've had 1 shipment. And then for January until date, about 16. Sa dokumentong mula sa customs, natuklasan din na hindi Vietnam, kundi China ang port of origin ng shipment. Ayon na rin sa BOC. Babalikan ko yung mga drug shipments dito. No? Magnetic lifter, cylinder, at kung ano-ano pa. Lahat yung mga yan, nakalusot, naharang, dito nangyari sa MICP. Anong meron sa MICP? Bakit dito sila nagpapasok at patuloy na nagpapasok? Well, MICP is the largest port in the country. This accounts for about 1/3 of the collection target of the Bureau of Customs.
Ito din po kasi ang pinakamoderno na facility natin, no, na yard. Ibig sabihin dahil maganda ang facilities dito, mabilis ang processing ng ating shipments. Siguro ayaw nilang tumatagal ang kanilang kargamento dahil kung meron kang tinatago, gusto mo agad itong maipuslit at mailabas sa puerto. So kaya siguro, this is just a theory for us, no, na that is why they prefer to be here and use this port. Sa ginawang pagsisiyasat ng Reporter's Notebook, nakalagay sa dokumentong ito mula sa Food and Drug Administration o FDA na isang food importer ang Wealth Lotus Empire Corporation. Pinuntahan ng aming team ang nakadeklarang address ng Wealth Lotus Empire Corporation sa Moraita, Maynila. Ilan ba yung unit nila? Dalawa. Pero wala ng tao sa 2 kwarto ng kanilang opisina. Sa logbook ng nagbabantay sa gusali, March 22 pa ng umaga, nang huling may pumasok na empleyado ng kumpanya. March 22. Parehong araw kung kailan isinagawa ang anti-drug operation ng PIDEA sa Manila International Container Port. Sa dokumentong ito naman mula sa BOC, isang Jane Abelio Castillo ang nakadeklarang customs broker ng nasabing shipment. Pinuntahan namin ang kanyang address sa Intramuros, Maynila. Pero wala kaming nakitang opisina sa lugar. Sa kasalukuyan ay nasa laboratory na ng PIDEA ang nasabat na droga at gagawing ebidensya. Inihahanda pa ang mga kasong isasampa laban sa mga taong sangkot sa kontrabando. Backtracking investigation. Nagsimula ito 2 days ago yata. And they're asking yung consignee, the broker, and other person to be invited to appear on the investigation of Bureau of Customs and PIDEA. Standard protocol ng Bureau of Customs sa mga instances na ganito, we revoke the accreditation of the broker as well as the consignee and we file the appropriate charges, no, against them. Pagdating naman sa violation nila sa anti-illegal drugs, it will be PIDEA that is tasked by law to prosecute, no, rather to file the appropriate charges. Pero bago pa man masabat ang 1.8 billion pesos sa shabu sa MICP, March 19, nauna nang nakumpiska ng PIDEA ang 43.5 kilos ng shabu sa parking lot ng isang mall sa Alabang at 123 kilos ng shabu sa loob ng isang bahay sa isang exclusive subdivision sa barangay Ayala, Alabang sa Muntinlupa. Ang kabuong halaga ng mga ito, 1.1 billion pesos. Batay sa investigasyon ng PIDEA, ready for distribution na ito. Yung shabu nakalagay na nga sa Chinese tea wrapper, tapos inilagay na rin sa lata ng biscuit at inilagay na rin sa karton. Iano na lang ipapackaging tape na lang ready for distribution na ito. So makikita mo yung packaging ng MICP na ibinalot sa Chinese tea packaging, and then doon sa Ayala, Alabang, it's the same. It was wrapped in a Chinese tea packaging. So there's a probability or possibility na nailabas ito sa Bureau of Customs. Pero maaari ring idaan daw ang mga ito sa tinatawag na backdoor o iba pang pantalan sa bansa. So yung unang assessment namin doon sa Ayala, Alabang ay nagkaroon ng backdoor na smuggle to backdoor. Ginamit nga yung, sabi ko nga, it could be Malaysia or Indonesia was made as transshipment point. And then ipinasok through Sulusi, pinasok sa Zamboanga, and doon na ang distribution from Mindanao, Visayas, at saka dito sa Central Luzon hanggang makarating sa NCR. 4 na Chinese national ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon. Sila ay sina KK Go, Kian Kok Chua, Wu Yi o Li Zhaoyang, at Emmanuel Pascual. Lahat sila nakakulong ngayon at sinampahan na ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act. Sa investigasyon ng PIDEA, maaaring nagmula sa iisang grupo ang iligal na droga na nakuha sa magkakahiwalay na operasyon sa Alabang, Muntinlupa at Manila Port Area. Yung operation namin nagsimula sa Tansa, Cavite, sa Dasmariñas, Cavite, dito sa Ayala, Alabang Village, dito sa MICP, ay iisa lang ang pinanggalingan ng droga na ito. Ito yung sa Golden Triangle region,
kung saan nakakasakop ang Laos, Thailand at Myanmar. February 3, 2019, isang warehouse ng tiles pa ang sinalakay sa bisa ng anti-drug operation na ikinasa ng PIDEA at PNP sa Tanza, Cavite. Imbis na panindang tiles, 274 kilos ng bulto-bultong high-grade shabu ang nakuha sa warehouse. Napatay ang dalawang target na Chinese nationals, sina Vincent Lim at Hong Li Wen. Alam niyo po yung halaga po ng droga na seizure natin ngayon is almost 1.9 billion pesos. And ang grupong ito, hindi po nila yan basta-basta hayaan na at mabitawan na maibigay sa otoridad. Paniwala ng mga otoridad, nagmula pa sa ibang bansa ang shabu at hindi dumaan sa customs, kundi sa tinatawag na ship-side smuggling. Normally, ang nangyayaring modus operandi, may barko na darating doon sa high seas yan, high seas. And then may darating naman mga bangkang maliliit, ilalagay doon, papunta sa Pampang. And then yun na, may kukuha ng grupo at normally dinadala sa mga ganitong warehouse. Pagsisiwalat ng PIDEA, malaking porsyento rin daw ng kanilang mga anti-drug operation ay kinasasangkutan ng mga Chinese national. 60 to 70% daw kasi ng mga nahuhuli nila, mga Chinese national. Ang mga puno kasi nasa labas eh. Yan ang problema. And then, kumbaga, kung may Pilipino man dito, mga ano lang, mga nagpapacilitate lang. Pero lahat na nag-ooperate, lahat na nag-i-smuggle, puro banyaga eh. Nanggagaling lahat sa labas. Wala ka namang Pilipino makikita nag-manage ng drug laboratory. Meron ba? Puro inchik ang nagmamanage ng drug laboratory. Yung mga warehouse na ginagawang imbakan ng drugs, sino ba nagmamanage yan? Di mga inchik din.